So mga tol, may napili na nga po ang The Ring Magazine at ESPN ng Fighter of the Year. At yan po ay walang iba kundi ang monster ng Japan na si Naoya Inoue. Katulad nga po ng mga botohan sa website na nakakalamang itong si Inoue, ganyan nga din po ngayon ang inilabas ng The Ring Magazine. Mas tumibay po kasi nahirangin si Inoue bilang Fighter of the Year matapos niyang talunin ng ating kababayan na dating Unified Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales at maging isang ganap na 2 weight classes undisputed sa loob lamang ng 12 months. Habang si Crawford mga tol, bagamat nauna siyang naging 2 weight classes undisputed, taon ang binilang bago magawa niya yan. At isang beses lang din siya lumaban sa taong 2023. So malamang mga tol, hindi matatanggap ni Crawford na hindi siya hirangin bilang Fighter of the Year. Dahil nagsabi na si Crawford mga tol noong nakaraan na dapat daw siya ang Fighter of the Year. Dahil isang pound for pound daw ang tinalo niyang si Spence, habang si Inoue, hindi naman daw pound for pound ang mga tinalo nito. So isang magandang balita nga po ito sa Japan mga tol, dahil mas lalong pinag-uusapan at sumisikat itong si Inoue. Sa kabilang banda naman mga tol, kasado na po ang laban ng former heavyweight world champion Anthony Joshua at MMA legend na kakapasok lang sa pro na si Francis Ngannou. Ayon sa ESPN mga tol, maglalaban ang dalawa sa Saudi Arabia ngayong March 8. Nagkaroon nga po ng interest itong si Joshua kay Ngannou dahil sa malaking offer sa kanya. Bukod dyan mga tol, talaga namang pinahirapan ni Ngannou si Fury sa laban nila noong nakaraang taon, kung saan humantong pa sa pagkabagsak si Fury sa round 3 nang makatama ng solid si Ngannou. Minaliit kasi ni Fury itong si Ngannou, yun pala, may lakas pala ito. Pero nanalo pa nga rin po dyan si Fury mga tol kay Ngannou. Bukod dyan, bali-balita din mga tol, nalalaban sa card na yan si Deontay Wilder versus Si Lisang ng China. So pinag-iisipan pa daw mga tol kung ilalagay sa card na yan o magkakaroon ng separate na laban itong si Deontay Wilder versus Si Lisang. Samantala, may rumor naman na lumalabas na maglalaban daw itong si Devin Haney versus Ryan Garcia sa March sa bansa ding Saudi Arabia. Rumor pa nga lang yan mga tol at hintayin na lang natin ang announcement. Sa ibang balita naman mga tol, bukas na po ang laban ng undefeated na si Vergil Ortiz. Haharapin niya si Fredrick Lawson. Umakyat nga po ng super welterweight itong si Vergil. 2 taon bago ulit siya makakalaban dahil sa mga problema niya sa previous na laban niya, kung saan ilang beses na postpone ang laban dapat na ito kay Imantas Staniones. Kasabay pa dyan mga tol ng pagkakaroon niya ng mental issue. Buong akala nga daw ni Ortiz mga tol, magre-retiro na siya dahil sa dinaranas niyang problema, pero magbabalik siya at lalaban na bukas. So tumimbang nga po si Ortiz kanina mga tol ng 156 pounds, habang tumimbang naman si Fredrick Lawson ng 152.4 pounds. Sa kabilang dako naman mga tol, nasa Amerika na nga po si Jonas Sultan. Doon na nga po niya ipagpapatuloy ang pag-iinsayo para sa laban niya sa February 24 sa Japan kontra kay Japanese Rico Masuda. Magkasama nga po maglalaban sa card itong si Jerwin Angkahas at Sultan. Naiwan naman si Jerwin Angkahas dito sa Pinas para dito ituloy ang pag-iinsayo. Haharapin naman ni Angkahas ang kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue para sa titulong WBA Bantamweight na hawak ni Takuma. Sa ibang balita naman mga tol, ito yung sinasabi ni Casimero na matibay siya at kayang-kayang saluhin ang suntok ng lightweight division. Noong nasa MP promotion pa siya mga tol, pinalala pa si Casimero sa mga mabibigat na boksingero at matangkad. Katulad na lang nitong si Emiliano Vargas na may undefeated na record na 8-0 with 7 knockouts. Future star nga po ito ngayon ng lightweight division. Panoorin natin mga tol kung paano kayang saluhin ni Casimero ang suntok ng lightweight.